Patay ang isang barangay chairman matapos barilin sa Banguet de Abra. Sa investigasyon, nagsumbong kay Kapitan Lu Salvador Claro ang isang Romel Apolinar matapos suntukin ng kumakandidatong konsihal na si Manzano Agdalpen. Aawat daw si Claro nang barilin siya ni Agdalpen. Nakatakbo pa si Cap pero muling binaril ng driver ng kandidato. Si Agdalpen naman nasawi rin matapos mabaril ng hindi pa nakikilalang suspect. Nahuli naman mismo sa ospital ang driver ni Agdalpen na bumaril kay Claro. Samantala, hindi na gagamitin ni Manila 3rd District Councilor candidate Mocha Uson ang kanyang kontrobersyal na campaign jingle. Yan ay matapos siyang sulatan at pakiusapan ng COMELEC dahil sa sexually suggestive na lyrics ng kanta. Kasabay naman nito, pinagpapaliwanag na rin ng COMELEC si Congressman Roel Peter Gonzaga ng Davao de Oro dahil sa kanyang malaswang biro. Habang nangangampanya sa pagkagobernador, humirit si Gonzaga sa isang babae ng spread your legs. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Laudianco. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ms. Cheryl. Sa lahat po ng ating taga-subaybay. Mabilis na tumugon at ipinatigil po ni Manila Councilor candidate Mocha Uson yung paggamit sa kanyang campaign jingle na may double meaning. Nangangahulugan ba ito po na ligtas na siya mula sa posibleng disqualification? Tama po kayo. Kung mapapansin niyo po, ang pinadala po kay Ms. Mocha Uson ay isang liham, hindi show cause order. Dahil yung kanyang ginawa po bagamat sexually subjective po, ay suggested po, ay patungkol sa kanyang sarili. Hindi po katulad ng mga ibang napadalan po ng show cause order na may pinatutungkol ang ibang tao na naging parang harassment po ito, naging bullying, naging discrimination. Yun po ang pagkakaiba po nito. So yan po ay okay na yon. Solve na po yung isyong yon sa COMELEC. Bagamat wala pa pong formal na rekomendasyon ng Task Force SAFE, yan na po ang kapupuntahan niyan dahil agad-agad pinatigil at ito naman po ay patungkol sa kanyang sarili at hindi patungkol sa ibang tao. Kumustahin na rin po namin ang kaso ni Pasig Congressional Candidate Christian Sia at Congressman Roel Peter Gonzaga ng Davao de Oro. Ano po ang pwedeng mangyari sakaling hindi katanggap-tanggap yung kanilang paliwanag? Opo, dalawa po ang maaaring kapuntahan nito kung hindi katanggap-tanggap yung kanilang tugon o kaya po talagang hindi sila tumugon. Maaari po gumawa ng rekomendasyon ng Task Force SAFE na una, mag-file po ng motu proprio complaint for election offense sa COMELEC Law Department kung saan ang Law Department po hindi nito sa pamamagitan ng isang preliminary investigation at to may probable cause, magsasampa ng kasong kriminal sa Regional Trial Court. Yung ikalawang bahagi po nito, yung motu proprio filing naman po ng isang petition for disqualification sa COMELEC Clerk of the Commission. Ito po ay mas mabilis. Ito po ay pinapangako ni Chairman Garcia na lilitikin kaagad ng isang COMELEC division at magruruling po sila bago po matapos ang halalan. May iba pa po ba tayong kandidato na napadala ng show cause order? Katulad po yung sa Batangas. Tama po, meron po dyan sa may bandang Batangas na nagkaroon naman po ng discrimination dahil sa edad, tinuring na laos. Meron pa naman pong isa na pinapadalan kami na ang binanggit naman po niya ay yung kalaban po ng kanyang isang mayoralty slate ay meron ng sakit, meron ng cancer, kaya parang binabaliwala. Ito po yung discrimination sa isang tao na mayroong disability, merong malubhang karamdaman. Hindi po dapat kasi ito ginagawa sa maayos na kampanyahan at hindi po papayag ang COMELEC na malabag ang mga existing na batas. Tama po yung nadinig nyo. Lahat ng pinapatupad po ng COMELEC ay mga existing na mga batas at sinisiguro lamang na hindi magagamit sa masamang paraan dito po sa ating kampanyahan. May iba pa po bang mga bagong, mga ganitong klase rin po na issue? At sa ngayon po, meron na po kaming 6 na show cause orders na napapadala. Kasama na po doon sa mga nabanggit natin. 2 doon sa Pasig, isa sa Davao de Oro, isa po dyan sa Batangas at isa nga po din nabanggit ko kanina tungkol doon sa sakit naman nabanggit. So sana po wag na madagdagan pero ito naman po nakakatulong sa atin yung social media dahil kung hindi po na-record ng ating mga kababayan hindi po makakarating sa COMELEC at isa po sigurong mabanggit namin dito, hindi po naghihintay ang COMELEC ng complainant. COMELEC na po mismo ang nagkukusa na magpadala ng show cause order at COMELEC din po mismo ang magkakaso kung kinakailangan. Attorney, makikibalita na rin po kami sa tangkang panghahak
hack sa website ng COMELEC at online voting and counting system. Ano po ang bago dito or update? Napakarami nga po, milyon po ang tinanggap na attempts na nakita po namin at nai-record natin. At lumalabas pa nga po dito na napakagaling ng ating mga nagtangka, pinalalabas na galing sa ibang bansa. Ngunit ang suspetsa po ng COMELEC ay galing talaga dito sa mismong bansa natin ang mga attempts po na yan. Kaya po asahan po ninyo sa tulong ng DICT, sa tulong na rin po ng partner ng COMELEC sa effort na ito ay talagang babantayan at aalagaan natin ang ating mga sistema. Patuloy pong itinataas ang antas ng security na naaayon po sa industry standards. Ano po ang mga hakbang ang ginagawa po ninyo para matiyak na hindi ito mapapasok ng hackers lalo't palapit na nga ng palapit ang eleksyon? We have just 1 month to go. Tama po. Halos 31 days to go na lang po. Yung pong ating mga sistema, una sa lahat ay standalone. Ito po i-connecta lamang sa internet sa panahon ng transmission. Yun naman pong ating online voting at counting system ay nakabase sa Amazon Web Services na alam naman natin na pinakamataas ang security standards sa buong mundo. Yan po ang gold standards. At bukod pa po dito, nagpapatulong po ang COMELEC sa DICT, sa ating CCCI, pati na rin po sa NBI at PNP Anti-Cybercrime Group para maimbestigahan ang mga attempts na hindi po kasi pwedeng baliwalain. Kailangan po mapagtulong-tulungan na ma-identify at masampuhan po ng kaso kung kinakailangan. Nang sa gayon, panatilihing secure ang ating sistema. Attorney Laudianco, sa susunod na linggo na rin po ang Holy Week at nagpaalala kayo na bawal mangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Linawin lamang po natin na kasama rin dito yung mga supporters, tama po ba? At ano yung pwedeng harapin ng mga lalabag po dito? Ang pagbabawal po sa pangangampanya ay hindi lamang sa kandidatong ngunit sa lahat po ng tao, sa lahat ng nandito sa Pilipinas. Bawal po mangampanya April 17, Monday, Thursday, April 18, Good Friday, yung mismong araw bago maghalalan May 11 at yung araw ng halalan May 12. Batas po ang nagtakda niyan. Ang paglabag po ng pangangampanya diyan sa mga araw na nabanggit ay kasong kriminal. Magdudulot po ito ng pagkakasapan ng kaso na election offense kung saan ang parusa pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng inyong karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po ang paglabag sa batas na yan. Paano po kaya natin masasabi yung kaibahan? Kasi minsan didiskarte sila, pupunta sa iba't ibang simbahan or matataong lugar. Although wala silang sasabihin na iboto nyo ako, pero grupo kasama yung kandidato. Sana naman po, wag gawin niya na under the guise na kunyari sumasamba o sumisimba, gagamitin pa ang pananampalataya. Wag naman pong ganyan. Pero alam niyo po, ang inaasahan namin ngayon, ang taong bayan na magrereklamo sa kanila. Sige po, kayo rin, imbis na nakafocus kayo sa inyong pangangampanya, kakaharapin niyo ang mga kaso na isasampa ng COMELEC. Lalo lang po kayo mahihirapan. At alam niyo naman po sa Pilipinas, pag nalalaman natin na may kaso, parang yung mga tao po ayaw ng bumoto. Dahil sasabihin nila, masasayang lang boto ko dyan, di-disqualify din yan. Sana po, wag tayong umabot sa ganon. Sumunod na lamang po tayo sa mga patakaran, bilina ng inyong mga supporters at campaign staff na sumunod sa lahat ng alituntunin ng pangangampanya. Isingit na rin po namin, pagdating naman sa election-related violence, gaano na karami ang naitatala po ninyo at posible pa bang madagdagan ng mga lugar na mapasailalim sa COMELEC control? Posible po yan. Meron na pong siyam na nakonfirma ang COMELEC na election-related incident. Meron pong iniimbestigahan na isa pa na kagaganap lamang po dyan sa Abra. Ito pa naman po, tinaas na namin ang mga antas ng level ng ating mga lugar dyan. Nasa red category na sila. Ito ano po mangyayari kung sakaling hindi pa rin masawata at mapagtuloy ang intense political rivalry at kaganapan. Maaari pong ilalim ng COMELEC sa COMELEC control ng lugar na yan. Tulad ng ginawa po doon sa Dato Odin Sisuwat sa Maguindanao del Norte. Paalala po sa ating mga kababayan, sa mga kandidato, kapag ka po pumasok ang COMELEC at na-COMELEC control kayo, sinasabi po namin sa inyo, magiging napakahigpit ang pagbabantay namin dyan. At sa atin naman pong kababayan na wala naman pong kinalaman sa mga ito, huwag po kayo mag-alala. Hindi po yan martial law, hindi po yan dahilan para matakot kayo. Ngunit sisiguraduhin lang naman po ng COMELEC na napakataas ng antas ng security nang sa gayon maisagawa natin ang halalan ng maayos sa May 12. Marami pong salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.